Good morning, my dear brothers and sisters, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Happy Monday po. Um, Napakaganda po ng araw na ito because we'll discuss about Saint Camillus. Siya po yung saint natin for today, July 14, uh, 2025, Monday. Si Saint Camillus po ito. Yung ating pag-uusapan for today. Bakit ba ako nagkaroon ng interest kay Saint Camillus? Okay, but before that, alamin muna natin kung kailan po ba pinanganak si Saint Camillus. Siya po ay pinanganak noong May 25, 1550 sa Chieti, Kingdom of Naples. Sana tama yung pronunciation ko ng Chieti o Chieti. And then he died on July 14, 1614 sa Rome. At the age of 64, doon po siya namatay. Napakaganda po ng story ni Saint Camillus. Every saint, napakasarap pakinggan, basahin, panoorin yung buhay nila, kung paano ba sila naging saints. And for today is very timely, mga kapatid. Why? Kasi po si Saint Camillus ay isang sugarol. Yeah? Isa pala siyang sugarol bago siya naging santo. But prior to that, si Saint Camillus po, namatayan ng isa lang talagang nanay niya. Namatay yung nanay niya, and then iniwan po siya ng tatay niya. Okay? At the age of 17, nagkaroon po si Saint Camillus ng sakit sa paa. Hanggang sa buong buhay, dala-dala niya po yung sakit niyang sa paa. Tinatawag nga pong incurable wound in his foot. Sinasabi po yan sa kanya. So, in spite of that sickness, nalulung talaga siya sa pagsusugal. Naging addict siya sa pagsusugal. And then, alam niyo, kung tumawag sa atin ng Panginoon, kahit na anong mangyari, kahit sino ka, kahit makasalanan ka, when God called you, talagang there is no way to say no. No? And he say yes for his transformation. Kasi, sinubukan niyang pumasok sa Capuchin, sa kumbento ng Capuchin sa Manfredonia. Okay? But then, 3 times po siyang na-reject. Ni-reject siya, sa kabila ng rejection, tumutulong pa rin po siya, and then naglilingkod siya sa hospital. Hindi niya ininda yung 3 times rejection. Yeah. And then, sa kabila ng sakit niya sa paa, he used to go to the hospital just to check kung ano ba ang pwede niyang maitulong sa mga pasyente. So, Saint Camillus, ito yung mga pasyente. Hanggang sa, dun sa nabasa ko, yung malapit na siyang mamatay, meron daw po siyang bagong bed, may binigay sa kanyang bagong bed. Pero hindi niya daw po yun hinigaan. Instead, tumayo siya at pumunta siya sa ospital. Again, ginagawa niya pa rin yung he used to do it na bibisita siya sa mga pasyente, tinitingnan ko ano ba yung pwede niyang maitulong. Sa kabila ng mamamatay na siya, sa kabila ng iniinda niya sa paa, you know, he doesn't care about sa sitwasyon niya. What he cares about is sa mga pasyente. Ganoon katindi si Saint Camillus. Now, bakit kinukwento ko to sa inyo? Because it's very timely. Kasi marami akong mga uncles and aunties na, alam niyo yun, sugarol sa Pilipinas. Kaya nakaka-relate ako sa buhay ni Saint Camillus. Na wala palang imposible na magbago ang mga sugarol, no? Or kahit na anong bisyo na meron ng isang tao. Kasi siya mismo no? Talagang ipinakita niya na sumunod siya sa Diyos, and he offered his life sa lahat ng mga taong nangangailangan sa kanya when it comes to the
hospital. Kaya nga po siyang tinawag na Saint of the Sick, Saint of the Sick, Hospital, Nurses, and Physician. Siya yung santo. Kaya kapag um, meron tayong gustong ipagdasal ng mga kamag-anak natin, kaibigan natin na may sakit, we can call Saint Camillus de Lilis to pray for us. Na siya mismo, walang imposible na pagbago ng Panginoon. How much more yung mga mahal natin sa buhay, yun nga yung mga kamag-anak natin, o yung kahit tatay nyo, o nanay nyo, yung parents nyo, o mga kapatid nyo na nalulong sa sugal, ay may pag-asa pang magbago. No? Andyan yung mga santo natin, we can seek their guidance and help and support for our prayer na help us to pray for one another. Help us, Saint Camillus de Lilis, pray for us. Help me to pray for my uncles and aunties na magbago din sila katulad ng pagbabago mo. The conversion of your heart, may they convert also and surrender everything to God. So mga kapatid, let us call for today Saint Camillus de Lilis to pray for us. No, I love reading the books and the stories of the saints kasi hindi naging santo ang mga santo ng ganun lang in just one click. Lahat ng mga santo may pinagdaanan sila, and that gives me interest talaga para alamin kung ano ba ang buhay nila bago sila naging santo. Kasi it's very hard to become a saint. And doon tayo tinatawag ng Panginoon. Hindi man tayo maging santo ngayon, but then, yung transformation ng puso natin ay unti-unti, and then once we surrender to God, nothing is impossible. Malay nyo, maging santo rin tayo katulad ni Saint Camillus, the saint and the patron of the sickness, for the physicians, for the nurses. Hindi man tayo makatulong literally sa mga taong may sakit, but we can help through our prayers to support them. Okay? So, that's all for today. Sana po may natutunan kayo sa vlog na ito. I'm not doing this for my own, but then I want you to be aware na hindi lang pala yung latest news ang inaalam natin araw-araw, but then yung everyday na santo for today or for tomorrow, July 15, Tuesday, sino naman ba ang saint natin? So, wait for tomorrow and then we will discuss more about the saint for July 15, Tuesday. Okay? That's all for today. Good vibes na tayo mga kapatid. Huwag kayong mag-bash dahil walang mangyayari sa bashing ninyo. Yeah? So, I just want to share and spread the love and the good vibes for all of you. Love you, and always remember, God loves you. Be positive, always. Lahat tayo may pag-asa, katulad ni Saint Camillus. Okay? Love you. See you tomorrow.